Hanggang ngayon tayo, ang buong mundo ay mga naka-face mask pa rin. At yun nga ay dahil pa rin sa pandemic. At dahil nga marahil ang ating mga mukha ay hindi masyadong nakikita, ay tila hindi rin natin masyadong makilala o nakikilala kung sino man yung isang tao. Ngunit ang pagkakakilanlan ng isang tao ay hindi talaga nakikita sa kanyang panlabas na hitsura, kundi sa kanyang kalooban. At ganito nga natin nakita, partikular itong mga eskriba at mga pariseyo. At kaugnay sa ating nakaraang mensahe, mula talatang 5 hanggang 8, nakita natin na ang Panginoon ay nagbigay ng gabay o yung tinatawag na general principles sa pananalangin. At yon ay dapat nakatuon sa Diyos at nakadepende sa Diyos. Yan nga ay nag-ugat doon sa uri ng pananalangin na ginagawa ng mga eskriba at mga pariseyo na panlabas lamang. Masyado silang people's-oriented sa halip na God's-oriented. At ito ay magandang paalala sa atin sa tuwing tayo ay lumalapit sa Diyos sa panalangin. Sapagkat ipinakita dito na kahit ang ating mga pananalangin, sa ating mga pananalangin ay pwede tayong magkasala sa Diyos. Pinakita dito na hindi komo tayo nananalangin ay parang okay na tayo sa Diyos. Hindi po lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Nakita natin na ang pinaka-concern ng Diyos sa ating mga pananalangin ay kung ano yung ating motibo, kung ano yung ating nasa loob at hindi yung nasa ating mga panlabas lamang. Ganyang kasensitibo ang Diyos sa bagay na ito. Matapos ibigay ng Panginoon yung tinatawag nga nating general principles in prayer to God, dito naman sa itinuro niyang panalangin, sa kanyang mga alagad ay itinuro yung mga detalye kung paano tayo dapat manalangin sa Diyos. At nais kong samahan niyo ang buksan ng inyong mga Biblia sa Mateo 6. Ang atin lang pong focus dito ay talatang 9. Ngunit nais kong basahin muna natin sa unang pagkakataon itong buong panalangin na itinuro ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mateo 6, talatang 9 hanggang 15. Ito po sinasabi, "Manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin naman ng pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan." Dito, bagaman hindi tinuturo ng Panginoon yung memoryadong pananalangin, ngunit narito yung mga prinsipyo na dapat nating sundan sa pananalangin. At sa pagkakataon niyang ito, ang atin lamang tutunghayan ay yung pinakaunang talata o pinakaunang petisyon na itinuro dito ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, "Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo." Dito gustong ipakita yung napakalapit na kaugnayan natin sa Diyos. Nakita na natin yan sa ating nakaraang mensahe, ngunit dito ay mas malinaw at mas ina-affirm pa yan. Ipinakita dito na bagaman ang Diyos ay nasa langit, gayunman pwede natin siyang lapitan. Iyon ay dahil siya ating Ama at tayo ay kanyang mga anak. At alam natin na anumang oras ay pwedeng lumapit ang isang anak sa kanyang ama. Yan yung inilalarawan dito. Ngunit sa kabila ng napakagandang katotohanan yan, ipinakita din dito kung paano tayo dapat lumapit
sa Diyos na ating Ama. Totoo na siya'y ating Ama, ngunit totoo rin na siya'y nasa langit. Kaya ito po yung aking mensahe. Ang Diyos bilang nasa langit at ating Ama ay dapat lapitan na mayroong pagsamba. Ang Diyos bilang nasa langit at ating Ama ay dapat lapitan ng mayroong pagsamba. Ganyan dapat yung paglapit sa Diyos. Huwag ka lamang lumapit sa Diyos dahil hihingi ka sa Kanya. Muli, binigyan na natin ng pansin niya sa ating nakaraang mensahe. Lumapit ka sa Diyos unang-una para sambahin siya, para luwalhatiin siya. Itinuro din dito ng Panginoon yung paghingi sa Kanya, yung para sa ating mga pangangailangan. At kung loloobin ng Panginoon ay tutunghay tayo sa mga panalangin na may kaugnayan sa atin. At unang-una nga dyan ay patungkol sa ating mga pangangailangan. Ngunit hindi yan yung una na itinuro dito. Itinuro dito ng Panginoon unang-una kung sino yung Diyos na ating dadalanginan at kung ano yung ugali na dapat nating pairalin sa pagharap sa Kanya. Kaya dito ay merong dalawang bagay na itinuturo sa atin para sa ating pananalangin o paglapit sa Diyos. At ito ay masasabi nating mayroong diwa. Itong dalawang bagay na to ay mahalagang maunawaan natin para magkaroon ng diwa o sangkap ang ating sangkap ng pagsamba ang ating pananalangin. Una, lumapit na kumikilala sa pagiging anak ng Diyos. Lumapit na kumikilala sa pagiging anak ng Diyos. We are His children. At pangalawang bagay, lumapit na kumikilala sa kataasan ng Diyos. Lumapit na kumikilala sa kataasan ng Diyos. He is in heaven. So una na uri ng pananalangin para magkaroon ng sangkap ng pagsamba, diwa ng pagsamba ang ating mga pananalangin, napakahalaga na yung paglapit o lumapit na kumikilala sa pagiging anak ng Diyos. Napakaganda ng itinurong panalangin na ito ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. Bagaman ipinakita dito na ang Diyos ay nasa langit, ngunit ipinakita din dito na siya'y ating Ama. Ang sabi dito, Our Father. Ganyan yung umpisang-umpisa ng pagtuturo ng Panginoon sa Kanyang mga alagad kung paano dapat manalangin. Ang sabi ng Panginoon, ganito kayo dapat manalangin, Our Father. Yan yung unang dalawang salita na binanggit dito. Alam nyo, sa section na to, from verses 1 to 18, ay ipinakita yung mga ekspresyon ng Ama, iyong Ama, o yung inyong Ama. Mga ekspresyon niya na nagpapakita ng pagiging Diyos sa atin. Alam natin na ang Diyos ay ang mga ama lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit dito ay ipinakita na dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nakikibahagi tayo ng pribilehiyong yun. Siya'y atin ding Ama. Bagaman nga siguro hindi natin pwedeng tawagin ng Diyos na aking Ama, gaya ng pagtawag ng ating Panginoong Hesukristo na natatawag niya na aking Ama, parahil hindi natin pwedeng gayahin yon. Ngunit ganun din yung pribilehiyo na ipinapakita dito sapagkat siya'y atin ding Ama. Napakasimple ng itinuturo sa atin dito dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, nakalalapit tayo ngayon sa Diyos na nasa langit. Alam niyo, pag sinabing langit, ay parang napakalayo. Parang hindi mo kayang abutin. Ngunit dahil kay Kristo, nakalalapit tayo ngayon sa Diyos. Alam natin na dahil sa ating pagiging makasalanan, ay hindi tayo makalalapit sa Diyos. Ngunit hindi na ngayon. Ngayon nakalalapit tayo sa Diyos ng tuwiran, ng walang sagabal o ng walang balakid. Ipinapakita dito yung na pwede na tayong makipag-ugnayan sa Diyos ng malapitan, ng puso sa puso. Na-enjoy mo ba yung iyong relasyon sa Diyos?
yung iyong kaugnayan sa Diyos. Kung hindi mo na-i-enjoy yung iyong kaugnayan sa Diyos, ay hindi mo nauunawaan ang iyong katatayuan sa Kanya. Ikaw ay anak niya. At kung hindi mo nauunawaan ang iyong katatayuan sa Diyos, hindi ka makakapagbulalas ng iyong damdamin sa Kanya. Nabanggit ko na itinuro din dito yung paghingi para sa ating mga pangangailangan. Verses 11 to 15, ngunit paano ka makahihingi? Paano ka makakapagbulala sa Diyos ng iyong damdamin kung hindi mo naunawaan ng iyong katatayuan sa Kanya? Alala niyo yung relasyon ng isang ama sa kanyang anak. Ganyan yung larawan dito. At yan nga yung wala sa mga hindi anak ng Diyos. Hindi sila makapagbulalas ng kanilang damdamin sa Diyos dahil unang-una wala silang kaugnayan sa Diyos. Pabaligtaran niya sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang Diyos ay Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ay ganun nakakapagbulalas ng damdamin ang ating Panginoon sa kanyang Ama. Naalala niyo sa Garden of Gethsemane, nung siya ay humaharap na sa krus, sa pagdarusa na talagang nakalaan sa kanya. Pansinin niyo sabi sa Marcos 14:36, at kanyang sinabi, Aba, Ama, para sa iyo ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Ilayo mo sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang aking kalooban kundi ang sa iyo. Bagaman ipinapakita dito yung kahandaan ng ating Panginoon na magpasakop sa kalooban ng kanyang Ama, ngunit pakikita rin natin dito yung pagbubulalas ng kanyang damdamin. Ano yung pagbubulalas ng kanyang damdamin na kung maaari daw ay ilayo yung kopa ng kanyang paghihirap. Kopa ng pagdurusa sa krus. At ganyan din yung pribilehiyo na pinapakita sa atin dito. Ang sabi sa Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkukupkop na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Ganyan din ang sinabi sa Galatia 4:6, at sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ganyang kahalaga na maunawaan natin ang ating katatayuan sa Diyos. Isa marahil dahilan kung bakit ang isang tao ay pwedeng, kung bakit siya nag-aatubili na lumapit sa Diyos, ay dahil marahil hindi niya nakikilala kung sino yung Diyos na kanyang nilalapitan. Ngunit yung nakikilala mo yung Diyos na iyong nilalapitan, hindi ka ba lalapit sa Kanya? Mag-aatubili ka ba na lumapit sa Kanya? Hindi ka mag-aatubili na lumapit sa Kanya. Sapagkat kilala mo siya, nauunawaan mo kung sino yung nilalapitan mo. Kaya nga kung mayroong pag-aatubili sa iyong paglapit sa Diyos, ay hindi mo nauunawaan ng lubos ang iyong katatayuan sa Kanya, sa Diyos. Isa pa marahil dahilan kung bakit pwedeng mag-atubili ang sino man sa kanyang paglapit sa Diyos ay sa kaisipan na siya'y makasalanan, na siya'y hindi karapat-dapat sa Diyos. Totoo na tayo hindi karapat-dapat sa Diyos, ngunit meron tayong tagapamagitan o tagapagtanggol sa Diyos. At iyon na yung ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating inihaharap sa Diyos. Ang sabi sa unang Juan, Kabanata 2, talatang 1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo wag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama,
si Jesucristo na siyang matuwid. Bagaman hindi sinasabi dyan o bagaman okay lang na tayo'y magkasala, ngunit kung tayo daw ay magkasala, meron tayong panagot o tagapagtanggol sa Diyos. At yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Grabing pribilehyo meron tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Gaano mo naunawaan niya bilang isang anak ng Diyos? Maraming mga anak ng Diyos hindi niya ma-enjoy, hindi niya ma-appreciate yung kanyang relasyon sa Diyos. Dahil hindi niya naunawaan ang kanyang katatayuan sa Kanya. Sayang yung ganong pribilehyo. Paminsan-minsan ay nakikita natin ang ating Pangulo sa kanyang mga pahayag na mayroong mga pagtatanggol o minsan sa Philippine National Police at kamakailan ay patungkol sa PSG dahil sa ginawang pagpapabakuna nila ng medyo hindi dumaan sa tamang proseso. Pero makikita natin doon yung pagtatanggol ng Pangulo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay inaayunan natin ang ginagawang pagtatanggol ng Pangulo sa kanyang mga tao, ngunit ganito tayo sa harap ng Diyos. Tayo ay handang ipagtanggol ng ating Diyos, ng ating Ama na nasa langit dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya hinahamon kita na magkaroon ka ng lakas ng loob o ng bukas na damdamin sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa panalangin. Ibig sabihin, ano man yung gusto mong sabihin sa Diyos, sabihin mo. Ibulalas mo, siya ay iyong Ama. Kung meron kang kabigatan, sabihin mo sa Diyos. Kung magkasala ka sa Diyos, sa iyong Ama, humingi ka ng tawad. Siya ay isang mapagpatawad na Diyos at Ama. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ganyan mapagpatawad ang Diyos. Ganyan din ang gusto kong maunawaan sa iyo na walang pang pakikipag-ugnayan sa Diyos o wala pang kaugnayan sa Kanya. Huwag mong isipin na ang Diyos ay isang malupit na Diyos. Nagkakamali ka, sa katunayan ang Diyos ay isang mahabaging Diyos. Totoo na ang Diyos ay galit sa kasalanan, ngunit siya ay isang mapagpatawad sa makasalanan. Alaala nyo yung isang yung parable of the lost son na kung saan ay ginawa niya ng hindi maganda ang kanyang ama. Kinuha na niya ng maaga pa yung mga ari-arihan na marahil para sa kanya. Ngunit nung bumalik, itong anak na to ay tinanggap ng kanyang ama. Ganyan ang larawan ng Diyos sa kanyang mga anak, gayon din sa isang makasalanan. Nais ko na maunawaan mo yan, kaya huwag mong hayaan na yung iyong pagiging makasalanan ay maging hadlang ng hindi mo paglapit sa Diyos. Huwag po sana. Ang sabi ng Biblia, sino mang inilalapit ng Diyos sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, ay kailanman ay hindi niya itataboy. John 6:37. Kaya ang aking simpleng apela sa iyo, huwag kang mag-atubili na lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, tatanggapin ka niya anumang oras ka lumapit sa Kanya. Ganyan ka mabiyaya at kamahabagi ng Diyos. Nung si John Newton ay malapit nang mamatay, sinabi niya sa kanyang kaibigan, "My memory is nearly gone, but I remember two things, that I am a great sinner and that Christ is a great Savior."
Nawa ma-encourage ka sa katotohanan yan. At gayon din sa atin ng mga anak ng Diyos. Kung may pagkakataon, marahil na tayo nagkakasala sa Kanya, makakaasa tayo ng Kanyang pagpapatawad at pagtatanggol. Muli, grabing pribilehiyo at relasyon meron tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit pangalawang bagay, lumapit na kumikilala sa kataasan ng Diyos. Dito naman makikita natin na bagaman meron tayong napakalapit na pakikipag-ugnayan sa Diyos, siya'y ating Ama. Ngunit wag nating kalilimutan na itong Diyos na ito na ating Ama ay nananatili pa rin nasa langit. Ibig sabihin, siya'y lubhang mataas, siya'y lubhang matayog. Ang sabi ko nga, pag sinabing langit, parang ang hirap abutin. Parang sobrang layo. Ngunit dito ipinapakita na bagaman nga tayo ay nakakalapit sa isang malayong Diyos, ngunit wag mong alsin yung katotohanan na siya ay nasa langit pa rin. At ganyan mo ituring ang Diyos. Tinuturo sa atin dito na ang Diyos bilang mataas, banal, ay dapat igalang ng mga lumalapit sa Kanya. At yan yung saktong panalangin na itinuro dito ng Panginoon sa Kanyang mga alagad. Ang sabi diyan, Our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed means to sanctify, to revere, or to make holy. Hindi naman ibig sabihin niya na kailangan mo pang gawing banal ang Diyos sapagkat ang Diyos ay banal na. At dahil nga ang Diyos ay banal, dapat mo siyang ituring kung sino siya. Pinapakita diyan na hindi mo siya pwedeng itulad sa karaniwang bagay o something common. Sa templo, merong ganyan. Sa templo may mga bagay na ibinukod para lamang sa pagsamba. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng gamitin sa karaniwang gamit o hindi mo siya pwedeng ituring kagaya ng sa iba. Ganyan mo daw dapat ituring ang Diyos. Siya'y naiiba. Siya'y natatangi. At marahil ang interesting pa dito, ang salitang hallowed ay ikinabit sa salitang name. Ang sabi diyan, hallowed be your name. Ipinapakita diyan yung buong pag-iingat sa paggamit ng pangalan ng Diyos. At yan nga yung motibo ng ebanghelyong ito ni Mateo. Kaya sa halip na ang ginamit niya ay Kingdom of God, ay ang ginamit niya ay Kingdom of Heaven. Ang mga Hudyo kasi ay masyadong maingat sa pagsambit ng pangalan ng Panginoon. Yan ang sinabi sa 3 utos. You shall not use the name of God in vain. So makakita natin dito na maging ang ating Panginoong Hesus ay very aware sa pagtuturo ng panalangin sa kanyang mga alagad. At mahalaga ito mga kapatid, may mga tao kung ituring nila ang Diyos sa kanilang pananalangin ay parang kabarkada lamang, parang katropa lamang. Yung bagang parang walang namamagitan sa kanila. Yung bagang parang pantay lang sila ng Diyos. Ay hindi po pwede ang ganyan sa paglapit sa Diyos. Totoo na dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nakalalapit tayo ng tuwiran sa Diyos. May tapang, may kumpiyansa, walang takot. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi mo na igagalang ang Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lisensya para lapastanganin mo ang Diyos. Dapat nga kabaliktaran, matapos mong nalaman na ang Diyos ay iyong Ama, dapat lalong nadoon ang iyong paggalang sa Kanya. May mga tao kung sambitin ang pangalan ng Diyos ay gayon na lamang. Wala silang pag-iisip kung sino yung Diyos.
na kanilang sinasambit o kung sino yung Diyos na kanilang nalalapastangan. Alam niyo kung sa 10 utos ay binanggit yung igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, hindi ba lalong higit sa Diyos? Alam niyo sa batas ni Moises, kung ikaw ay isang suwail na anak, isinusumpa mo ang iyong ama at ang iyong ina, ay pagbabatuhin ka hanggang mamatay. Of course, hindi na naman natin mararanasan ang ganyang klaseng pagpaparusa ngayon. Ngunit ipinapakita dyan kung gaano kahalaga yung paggalang sa iyong mga magulang, sa iyong ama at sa iyong ina. Ang tanong, paano pa sa Diyos? Sa katunayan, kung pwede nating ilagay o ilarawan sa isang salita, ang 10 utos, yun ay ang salitang paggalang, respect. Isipin nyo halimbawa yung unang utos. Ang sabi doon, huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Ngayon, kung ikaw ba ay magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa isang tunay na Diyos, may paggalang ba doon? Sa pangalawang utos, kung ikaw ba ay gagawa ng anumang larawan para i-representa ang Diyos, para iyong sambahin, may paggalang ba doon? Wala. Sapagkat siya ay espiritu, at bakit mo siya i-representa kung hindi naman talaga siya? Minsan nauuso nangyari yung mga parang may mga dami, lalo na kung meron kang gustong itagong yaman, nangyayari yung mga ganyan, ay magagalit ka dahil bakit ka parang gagayahin o yung pagkatao mo ay parang kukunin ng isa. Hindi ka ba magagalit noon, lalo kung gagamitin sa kasamaan, ay hindi ba lalo ang Diyos na irepresenta mo sa hindi naman talaga siya? Sa ikatlong utos, kung sasambitin mo ba ang pangalan ng Diyos sa walang kapararakan, may paggalang ba doon? Wala. Kaya nga ang mga Hudyo ay sobrang ingat sa pagsambit ng pangalan ng Diyos. Sa ika-4 na utos, kung ikaw ba ay hindi mo i-observe o hindi mo pakakabanalin ang araw ng Sabat, may paggalang ba doon? Kung kikitilin mo ba yung buhay ng isang tao o pag-iintrisan mo ba ang ari-aran ng iyong kapwa, may paggalang ba doon? Walang paggalang doon. Ganyan natin pwedeng isalarawan yung 10 utos o yung katangian ng Diyos. Dapat mo siyang igalang. Sa anumang paraan, hindi mo siya po pwedeng lapastanganin. Ang sabi sa sagot sa unang tanong sa Shorter Catechism, ano yung tanong daw, what is the chief end of man? Ang unang bahaging sagot doon is, the chief end of man is to glorify God. Yan yung katapusan ng tao, yan yung tao. Dapat ay i-glorify mo ang Diyos. Kaya kung hindi mo nga kinikilala ang Diyos sa iyo na hindi pa lumalapit sa Diyos, hindi mo pa kinikilala ang Diyos sa iyong buhay, kung hindi mo kinikilala ang Diyos sa iyong buhay, hindi mo ginagalang ang Diyos. Yan kawalan ng paggalang sa Kanya. Ang katapusan mo ay para luwalhatiin ang Diyos. Tapos hindi ka lumalapit sa Kanya. Ang aking apela sa iyo, lumapit ka sa Diyos. Kaya nang sabi ko sa kanina, siya isang mahabaging Diyos, mapagpatawad na Diyos. Pagaman siya'y nasa langit, pero pinalalapit ka sa Kanya. Kanina, napakaganda ng ating inawit. Ipinapakita yung katangian ng Diyos. Sa unang verse, binanggit doon yung pagsamba. Pero inuutusan pa rin tayo na lumapit sa Kanya.
Ngunit dapat na doon yung paggalang, pagrespeto sa isang Diyos na nasa langit. Nabanggit ko kanina yung patungkol sa mga pagsusuot natin ng face mask. Yan ay isa lamang na ginagawa natin para sa pag-iingat sa virus. Marami pa yan na dapat nating sundin. Kung tayo ay nagiging napakaingat sa virus at dapat lamang, hindi ba tayo dapat lalong maging maingat sa ating paglapit sa Diyos na nasa langit? Nahamon kita na sa paglapit mo sa Diyos, magkaroon ka ng tamang kamalayan kung sino ang Diyos na iyong nilalapitan. Siya'y nasa langit, siya'y banal. At kung ganyan ang Diyos, makalalapit ka ba sa Kanya ng ganun-ganun na lamang? Na walang pag-iingat, na walang pakundangan? Kung tayo hindi dapat magpawalang bahala sa virus, lalo sa Diyos. May mga tao na lumalapit sa Diyos na parang karapat-dapat siya sa Diyos. Na parang tatanggapin agad siya ng Diyos. May mga tao na lumalapit sa Diyos parang mayroong special access sa Diyos. Nagkakamali po sila. Huwag nating kalilimutan na ang Diyos ay nasa langit at tayo ay nasa lupa. Huwag nating kalilimutan ang Diyos ay manlilikha at tayo ay nilikha lamang. Huwag nating kalilimutan ang Diyos ay walang dungis, banal, tayo makasalanan. Napakahalaga ng ganyang pagkilala sa Diyos. Kung hindi ganyan ang pagkilala mo sa Diyos, lalapastanganin mo lang siya. Ganyan ang nangyari sa mga Pariseyo, sa mga eskriba. Dahil wala silang pagkilala sa Diyos, hindi nila iginagalang ang Diyos. Kaya nga, sabi sa kanila ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang mga labi, sinasamba nila ang Diyos. Ngunit hindi iyon sa kanilang mga puso. Ganyan din ang pwedeng mangyari sa atin. Pag wala tayong pagkilala kung sino yung Diyos na ating nilalapitan o sinasamba. Kumusta ang paglapit mo sa Diyos? Iniisip mo ba na karapat-dapat ka sa Kanya? Ngayon sa ating pagsamba sa Diyos, iniisip ba natin na karapat-dapat tayo sa Diyos? Kung ganyan ang diwa ng ating paglapit sa Diyos, yan ay pagmamalaki sa Kanya. Malalapit lamang tayo sa Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Nabanggit ko sa inyo, noong isang linggo si Martin Luther, nung siya ay nasa monastery pa, na kung saan ay meron nga doon na parang hagdan, pataas nga, na parang ang ideya o konsepto noon ay kinuha doon sa ating Panginoong Hesus nung siya ay pasan-pasan niya ang krus habang siya ay pataas doon sa place of skull o doon sa kanyang place of crucifixion. Parang ganun yung ideya doon. Si Martin Luther ay laging nananalangin doon, ngunit siya ay nakaluhod. Hindi ko sinasabi na ganyan tayo manalangin. Ngunit makikita natin doon kay Martin Luther yung pagkilala niya kung sino yung Diyos na kanyang nilalapitan. Hindi niya makuhang tumayo sa harap ng Diyos. Nawa magkaroon din tayo ng ganyang diwa sa ating pagharap o paglapit sa Diyos. Siya'y ating Ama, ngunit siya'y nasa langit ay manalangin. Dakila namin Diyos, aming Ama,
Tunay na nagpapasalamat kami sa iyo na bagaman ikaw ay nasa langit, mataas, matayog, tila walang sino mang pwedeng makalapit o makadako doon. Ngunit salamat dahil sa aming Panginoong Jesucristo, kami ay nakalalapit ngayon sa iyo. Salamat sa napakamaluwalhati at dakilang pribilehiyong ito. Meron kami, Panginoon. Salamat sa dakilang biyaya na aming natanggap dahil lamang sa Kanya. Salamat sa biyayang ito, Panginoon. Ngunit nawa ay huwag naming kalimutan na ikaw ay nananatili pa rin nasa langit. Nananatili pa rin sa kanyang maluwalhating kalalagayan bilang isang Diyos, bilang isang banal na Diyos. Nawa ay tulungan niyo kami na tunay na magkaroon ng tamang diwa sa paglapit sa iyo. Huwag kaming magkaroon ng kaisipan na dahil kami mga anak niyo na, ay pwede na kaming makalapit ng basta-basta na lang, nang walang anumang pag-iingat, paggalang at pagrespeto. Tulungan niyo kami, O Diyos, na maging tama ang aming puso sa tuwing kami lumalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa paalalang ito at panalangin din namin sa mga tao na wala pang ugnayan sa iyo, nawa makita nila na hindi sila makalalapit sa iyo kung wala silang kaugnayan sa aming Panginoong Jesucristo. Nawa ay tunay na mahikayat sila na bagaman ikaw ay banal na Diyos, ngunit dahil sa aming Panginoong Jesucristo, sino man ay pwedeng makalapit sa iyo. Kaya nawa ay mahapagka sa kanila at tunay na makita nila yung iyong pagiging mahabaging Diyos. Huwag nawang maging hadlang ang kanilang pagiging makasalanan para hindi sila lumapit sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Nawa nga tunay na ikaw yung aming nasamba, na puri at naluwalhati sa mga oras na ito. Ito po nga yung mga samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen.